tinatalakay tayo rito, isa na may kinalaman sa mga pasimulang aral ng Diyos. Tulad ng aking sinabi, kaya natin ito ginagawa dahil may magagalit, matatagal na tayo sa loob ng iglesia na hindi pa natin magawa yung mga bagay na dapat natin gawin. Lalong-lalo na yung pagtuturo ng katotohanan ng Diyos. Maliwanag ang sabi, sapagkat nang nararapat na kayong maging guro dahil sa kaluwatan, ay kinakailangan muli kayong turuan ng mga unang simulain ng aral ng Diyos. So, ito yung gagawin natin. At ito yung ginawa natin last January 12 sa ating pag-aaral ng salita. Nang sa ganun ay makita natin, tunay na makilala natin yung mga unang simulain ng aral ng Diyos, manampalataya tayo dito, at nang magawa natin yung mga bagay na dapat natin gawin, lalong-lalo na ang pagpapalaganap ng Ebanghelyo. Kaya kinanta natin yung The Gospel is for all. Tunay na ang magandang balita ay para sa lahat. Ito ang nais ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa langit. Ang sabi niya, maliwanag, pumayo kayo sa buong sanlibutan. Ipangaral ninyo ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, ang sumampalataya at mabautismuhan, maliligtas. Yun po ang tiyakang sinabi ng ating Panginoong Jesucristo bago siya umakyat sa sangkalangitan. Inutusan niya ang lahat ng kanyang maging alagad o lahat ng magiging kaanin sa iglesia na ipangaral ang Ebanghelyo, sapagkat ang Ebanghelyo ayon sa ating pinag-aralan, ito lamang ang paraan na ginawa ng Diyos upang ang tao ay makaligtas doon sa kasalanan ng kanyang ginawa. Kasi tayo, tao lang. Ya? Wala tayong kakayanan na matubos itong kasalanan ating nagawa. Kahit anong kayamanan, kaya may isang talata sa Biblia, sa Matthew chapter 16, verse 28. Ano ang kakamtin ng tao? Makamtan niya man ang buong sanlibutan, ngunit mawawala ang kanyang buhay. Ano ang ipapalit ng tao sa kanyang buhay? Wala. Ibig sabihin, ang tao, wala siyang kakayanan. Nailigtas ang kanyang buhay tungo sa kapahamakan dahil tao lamang siya. Yun ang katotohanan. Dahil mahal ng Diyos ang tao, na nilikha niya sa kanyang tinatawag na wangis at larawan, ipinakilala niya ang Ebanghelyo. Kaya ito yung ating tinatalakay. No? At katulad ng aking sinabi sa inyo, maraming mga tao ang nangangaral nito. Halos lahat ng sekt at denominasyon, ipinangangaral ito dahil alam nila, ito lang ang paraan ng Diyos na ibinigay sa mga tao para sila imaligtas. Kaya ang Ebanghelyo dapat na matutunan, maintindihan, malaman ng tao upang siya ay maligtas. Kaya tinitingnan natin lahat ng detalye dito. Para ganun maunawaan natin ito at dumating man ang taktang kapanahonan sa ating mga buhay, diyan, makakasama natin si Kristo doon sa kanyang pangako na buhay na wala. Ha? Kaya, last, tinalakay natin yung Ebanghelyo. Lahat dyan, alam niya, no? Ang literal meaning ng Ebanghelyo ay good news. O sa wikang Tagalog, mabuting balita. Yun ang kaya alam lang yan, mabuting balita sa kaligtasan. Nakalagay yun sa Roman 1:16 and 17. Diba? Nakalagay doon, sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo, sapagkat siyang kapangyarihan ng Diyos ay kaliligtas na bawat sumasampalataya. Una sa Udyon, kayo din sa Klas Grego. Sapagkat dito, ayon kay Apostol Pablo sa Ebanghelyo na kanyang pinangangaral, ang katwiran ng Diyos ay nahahayag mula sa pananampalataya, from faith to faith, di ba? Mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya, ngunit ang ganap, the just shall live by faith. So yun ang dapat na makita. Itong Ebanghelyo kaya pinapangaral, nakakita niyan para ang tao ay magkaroon ng faith. Kaya kung isang tao hindi nakapakinig ng Ebanghelyo, hindi siya magkakaroon ng pananampalataya.
Ano mang sabihin niya. Kaya lang ang tao, siyempre, sunod sa aral ng tao. Kahit sa natawag na kapwa niya tao, nasasabi niya, I have faith on Him. Mali po yun. Ang tunay na pananampalataya sa pamamagitan ng pakikinig mo ng Ebanghelyo. Yun po ang ibig sabihin ng Ebanghelyo. Magandang balita para sa iyong kaligtasan, pero maliligtas ka lang kung ikaw ay merong faith. Itong Ebanghelyo rin ito, tinatawag itong aral ng kaya Inglesin na natin katotohanan. Haba kasi yung truth eh.